Kumusta, magandang umaga po sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at ibang bansa. So sa inyong lahat, isang napakagandang umaga po. So welcome back po sa ating munting YouTube channel. Panibagong video, panibagong kaalaman na naman dito lang sa Ka-Amazing Farming. Ngayon mga kapwa ko ka-farmers, samahan nyo akong magkwento sa inyo sa lahat nating gagamitin at saka sa pagtanim, kasi ituturo po sa inyo ang lahat nating mga kagamitan na kailangan bago natin umpisahan ang pagtatanim. So ang itatanim natin ngayon mga ka-farmers na ituturo ko sa inyo ay kamatis. So ito po lahat mga ka-farmers ang mga pangailangan natin din sa ating bukirin bago umpisahan natin ang pagtatanim. So para sa kaalaman po sa mga lahat mga ka-farmers, once na maglamprey po tayo, kailangan nating magbutas kasi basal ang application ng ating ginagawa. Kasi mas matanda mga ka-farmers na maliit pa lang ang ating tanim, may nakabaon ng mga pagkain. Kaysa itanim natin diretso na wala pa po tayong mga nakahandang pagkain nila sa ilalim. So ngayon mga ka-farmers, ang mga pangailangan natin, una kong i-discuss sa inyo, tapos kung naman land trip na flat, no, ipapakita ko kasi pumunta tayo doon. Ang una natin kailangan mga ka-farmers pagkatapos mag land trip ay yung mga soil neutralizer or mga soil conditioner. Okay, so meron tayo din yung soil neutralizer na APSA 80. Ang gagawin natin din mga ka-farmers sa APSA 80, kasi APSA 80 ang ating na-search inyo, napakaswerte po, no? Sana naman may mga pinaskuhan tayo kasi pinapakita ko at pinapakilala ko sa inyo ang APSA 80. Maganda to siya mga ka-farmers na pang soil neutralizer, pang alis sa asin ng lupa. Okay, pag ito, knapsack sprayer, no? Kung halimbawa ay malaki ang area mong nalampret ng isang hektarya, pwede drum ang paghaluan mo. Sa isang drum, pwede kang maglagay din ng 200 ml. Pag halimbawa ay knapsack sprayer, katulad nito mga ka-farmers, pwede ka sa 15 to 20 ml para sa pang-soil neutralizer. Ano po ba ang mga maitulong, no, sa APSA para sa ating lupa? Alam niyo mga ka-farmers, dahil sa walang tigil nating paggamit sa mga synthetic na mga fertilizer, ay unting-unting nangangasim ang ating lupa. Pero sa tulong po ni APSA mga ka-farmers, yung mga nutrients na mga meron na hold at hindi napakinabangan sa tanim noon, paggamit mo ng APSA ay tulungan ang tanim mo para yung mga nutrients na inapot mo sa kanila na makuha sa mga hinahalo nating mga foliar fertilizer o fertilizer, masipitik man at saka organic, ay mapakinabangan po sa tulong ni APSA. So ang dosage mga ka-farmers, share ko lang po, sa isang knapsack sprayer, maglagay lang po tayo ng 15 hanggang 20 ml. Sa drum, pwede 150 hanggang 200 ml. So ibig sabihin, pag may 1 litro ka, meron ka ng 5 drum. So i-spray mo sa bukirin. Ang purpose po natin mga ka-farmers, para ang lahat ng mga nutrients na hindi nakakain sa unang tanim, sa tulong po ni APSA ay mapakinabangan na po sa susunod na tanim. So yun po no mga ka-farmers, ang ma-share ko po sa inyo patungkol po sa APSA 80 na ating ginagamit pang soil conditioner. Okay, pangalawa mga ka-farmers, ito si Serenade. Ano po ang mga benepisyo o maitulong ni Serenade sa ating mga punla? Okay, so itong ating pong langkamatis mga ka-farmers, bago natin to umpisahan magtanim, kailangan magkuha tayo din ng nasa mga 50 hanggang 60 ml. Ilagay natin sa isang balde na 18 liters water, lagyan natin ng 50 to 60 ml, tapos ibabad natin ang ating punla hanggang dine bago natin itanim. Ano po ba ang meron, no, sa Serenade na produkto po sa Bayer? Okay, ang Serenade po mga ka-farmers, mga ka-viewers na nakatune sa ating live, ay isa po siyang organic fungicide, Bacillus po siya. Ang ibig sabihin pag Bacillus mga ka-farmers, ay good bacteria po siya na handang mag-control sa mga bad bacteria sa lupa. So sa tulong ni Serenade mga kapwa ko ka-farmers, ang ating mga punla lumaking malusog at healthy. Kasi yung mga bad bacteria na pwedeng sumisira sa kanila, tulad na lang yung mga prosalwet, bacterialwet at saka wilting, sa tulong nito mga ka-farmers ay makakaiwas tayo para sa darating na mga araw o sa susunod na mga linggo pagkalipat natin magtanim, kung meron man konti lang, dahil natutulungan po tayo
o ang ating tanim din sa Serenade. Okay, so ulitin ko mga ka-farmers, pag drum ang gagamitan mo, pwede ang 1 litro sa 2 drum. Tapos ibabad mo siya. So all purpose to siya. Pwede siya idilig sa puno, no, tag isang sardinas, ang kalating litro bago mo maitanim or i-spray. Okay, so ang ating gagawin din mga ka-farmers ay nagkuha lang po tayo ng 50 hanggang 60. Nilagay natin dyan sa balde. Tapos nilagay natin sa palanggana parang hindi masutok pagbaon natin. I-ano lang natin mga ka-farmers, mga 5 seconds. 1, 2, 3, 4, 5. Tapos iangat. Pag angat natin, siguradong basa na lahat ang mga ugat. So, protektado na pag ilipat na natin sila sa ating taniman. Okay, pag nakatanim na mga ka-farmers, pwede natin to siya pagkahapon o pagkabukas, idilig, no? O, sa mga 3 araw, pwede din siya isabay sa fertilizer. So, pwede din mga kapwa ko ka-farmers. So, ito po, ang may share po sa inyo, no, bago tayo mag-umpisang magtanim ng mga kamatis. Okay, so pangatlo mga ka-farmers, itong earth auger. Mahalaga po natin to sa bukid, lalo na pag nakalampert ka. Pag manumano ka maghukay mga ka-farmers, siguro isang butas, siguro sa mga 1 minuto, ang mahukay mo lang mga 3 lang, no? Kasi kailangan nating maluwang, malalim ang ating hukay. Kasi maglagay pa tayo ng fertilizer, yung nakita nyo sa harap, at saka ipot ng manok bago ang ating punlang kamatis. So ito po ang ating earth auger mga ka-farmers. Okay. Ang brand po nito, kung halimbawa ay subukan yung bumili, ay Yamada Japan. Mura lang po ito mga ka-farmers online. Kasama sa shipping fee ay nagkakahalaga lang po ito ng 4,100 kapin. So yun lang mga ka-farmers. Ang 4,100 kapin kaya na natin to mga ka-farmers kasi mura lang. So madali lang, pero kung wala kang pambili budget, pwede na mga ka-farmers pala, no? So siguraduhin lang natin na hindi bumaba, no, sa mga 6 inches ang lalim para makapaglagay pa tayo ng mga fertilizer na nakikita nyo at saka ipot ng manok bago natin umpisahan ang pagtanim sa ating mga napakalusog at napakagandang punla. Okay, so ngayon mga kapwa ko ka-farmers, pag once na makabutas ka nito, share ko lang, sa lalim na 6 inches, kailangan alamin mo muna ang planting distance. Kung single row ka, simula sa isang linya, papunta sa isang linya, kahit hindi bumaba, no, sa 6 feet. Kasi nagputing ka, pag magputing ka mga ka-farmers, siguradong lalago ng sobra ang inyong kamatis. Kasi hindi po tayo nag-pruning o nagbawas ng sanga sa ating mga kamatis. Okay, so ang planting distance natin, kailangan hindi bumaba sa 6 feet, no? Simula sa isang linya, papunta sa isang linya. Tapos ang hill to hill natin, simula sa isang puno, papunta sa isang puno, kalahating metro. So yun po, no, mga kapwa ko ka-farmers. Tapos, share ko lang po sa inyo, ang variety po pala ng ating kamatis, ito po ay Diamante Max F1. Ang Diamante Max F1 po mga ka-farmers ay isa pong variety ng kamatis na kilala po sa ating bansa, sa bansang Pilipinas. Ito po mga ka-farmers, kasi alam natin, pagdating sa anihan, no, hindi tayo mabibitin kasi napakagandang mamunga, napakarami pa at napakakinta pa, lalo na pag maalaga kita sa mga fungicide para pangpaganda sa mga bunga ng ating mga kamatis. So ngayon mga ka-farmers, ito naman po ang ating mga nilalahok na mga fertilizer, no? Meron tayo dining mega. Meron tayong ipot ng manok kasi kailangan natin to siya mga ka-farmers. So ngayon, i-discuss ko isa-isa. Ito ang ating mega, no? At ito naman ang ating dupos. At ito naman ang ating Unit 16, yung synthetic natin na fertilizer. At ito naman po ang ating mga Wucosin granule. So ngayon mga ka-farmers, ano po ba ang meron sa mega? Bakit kailangan natin siyang ilagay bago natin umpisahan ang pagtanim? Ang mega po mga ka-farmers ay meron po siyang 45% NPK. So napakaganda po kasi napakataas po ang kanyang nutrient analysis po. So napakaganda siyang gamitin natin sa pangputing. Okay. So, ang benepisyo po na makukuha po natin sa ating Mega Grande mga ka-farmers, yung Mega Multiplant Vitamin, ay makakatulong po siya, lalo na pag wala tayong tigil sa paggamit ng mga synthetic na mga fertilizer, pang-alis po siya sa asim ng lupa. So, yun po ang maitulong niya para yung mga fertilizer na iabot sa ating tanim, diretso mapakinabangan sa tulong po ni
mega grande. At ito naman po si Dupos mga ka-farmers. Si Dupos mga ka-farmers ay isa po siyang pagkain sa lupa. Ang ibig sabihin dyan, para siya na po ang bahala sa ating tanim. So, alagaan natin, mahalin natin ang lupa mga ka-farmers kasi ay po siya. Okay, kasi pag halimbawa ang lupa natin ay dahil sa walang gamit, tigil natin paggamit sa mga synthetic na mga herbicide, mga synthetic na insecticide, fungicide, pati sa mga fertilizer, ay unti-unti pong namamatay, no, ang mga microorganism na meron sa mga bukirin natin. So sa tulong po ni Dupos mga ka-farmers, buhayin muli yung natutulog na mga nutrients o nahuhold at hindi na mapagkinabangan. So itong lahat mga ka-farmers at ito, magtulungan sila mga ka-farmers para po ang mga pagkain na available sa lupa ma-process ng maayos sa tulong ng apat na nating nilalahok. So yun po mga ka-farmers, no, ang Dupos. So, ulitin ko, si Dupos ay pagkain po siya sa lupa para si lupa na ang bahala sa ating tanim. Ayos. So ito naman po ang ating Unit 16. Ang ating Unit 16 mga kapwa ko ka-farmers ay isa po siyang synthetic na fertilizer. Hindi siya organic, inorganic po siya. Ito po ang ating fertilizer na parang magic ba. Once na matikman at mapakinabangan na ang nutrients na available sa ating Unit 16, mabilis lang bumulas ang mga dahon sa ating kamatis, sa ating talong, sa ating ampalaya. Kasi yung lahat ng mga ginagamit natin dito ay pwede po siya sa lahat nating mga pananim. At ito naman po si Wucosin granule. Okay. Si Wucosin granule mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, ay isa po siyang pangpatibay sa puno. Biostimulant po siya. Marami pang makakatulong pagpangidaan ng ugat at saka pangpatibay ng puno. So ito po siya, isa po siyang biostimulant. So alam nyo ba mga ka-farmers na ang biostimulant, i-compare natin sa mga foliar fertilizer, iba din sila. Kasi ang biostimulant mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, ay para siyang vitamins ba sa tao. Bakit kailangan ang tao mag-take ng vitamins? Ang ibig sabihin para palakasin ang kanyang resistensya at i-boost ang kanyang immune system sa tulong, ang kanyang energy sa tulong po ni Wucosin granule. Ganyan din mga ka-farmers ang ating tanim. Nag-take ka ng vitamins para hindi ka magkasakit. Nagamit tayo ng biostimulant sa ating tanim para kung magkasakit man, may resistensya siyang labanan kasi i-boost ka sa kanya ang kanyang energy sa ating tanim. Ganon din ang tao mga ka-farmers. Okay, so siguro na-discuss nyo na ako na lahat, no? So ito mga ka-farmers, pag ano tayo mag-mix din ito isang sako, okay? 25 kilos. Tapos din dalawang bag, Dupos, tag 20 kilos, 40 kilos. Itong Wucosin natin, tag 10 kilos lang to bawat bag. Dalawang bag. Tapos isang Unit 16. Ilahok natin sila lahat mga ka-farmers. Ang kalabasan ay ito na. Cameraman, welcome. Lapitan mo para sa ating mga viewers. So ulitin ko, isang mega multi-plant vitamin, tapos dalawang Dupos, dalawang Wucosin granule, at isang Unit 16. Ito na ang kalabasan sa ating inahalo. So ngayon, ipapasilip ko po sa inyo kung paano ako maglagay ng mga fertilizer sa bawat butas at gaano karami. Para makita natin mga ka-farmers, tara samahan nyo ako. Okay, kuha lang ako ng timba. Yan. So, ito mga ka-farmers, kuha lang ako ng timba ha. Okay. So, ipapakita ko sa inyo mga ka-farmers. At ito naman po ang ating ipot ng manok. Naulanan lang ito kahapon. So, ngayon, ito ipapakita ko sa inyo. Ali, samahan niyo ako. Tara, let's go. Ganito mga ka-farmers. Ganyan kadami, 20 grams bawat butas. Ganyan. Ganyan. So, ganyan mga ka-farmers ha. Lapitan mo sa camera para makita sa ating mga baguhan at balak magtanim ng kamatis. Ganyan lang mga 20 grams. Hanggang din lang tayo. Kasi yun lang po ang ipapakita, no? Sa ating mga viewers, mga new subscriber, mga OFW nating nagsubaybay at nag-abang sa ating mga nakakatulong video
Iwan ko kung tunay bang nakakatulong. So yun lang po mga ka-farmers. Pagkatapos maglagay tayo ng ipot, gaano ba karami? Kahit isang ganito mga ka-farmers sapat na. Kasi pagkalipas ng mga 2 linggo, maglagay pa tayo ulit sa paligid bago natin anuhan ng lupa, tambakan o hagisan sa puno. So ganito mga ka-farmers oh. So yun no, ang maipapasilip ko sa inyo. Sana nga sa mga baguhan at wala pang ideya at balak subukan ang farming, ang pagtatanim ng kamatis. Ito. Tingnan nyo mga ka-farmers. Okay, tapos na po tayo. So ngayon mga ka-farmers, kunin ko ang punla. Antay kameraman. Ito na ang ating punla. Okay? Sa pagkuha po ng mga punla natin mga ka-farmers bago itanim, ito kailangan natin itong itulak sa pinaka ilalim. Okay? Para hindi tayo mahirapang bumubunutin. Tapos ang gagawin natin dito, yung ipot ng manok, hindi natin diretsong ilagay ang ating mga punlang kamatis kasi napakaasin niya. Ang una nating gawin mga ka-farmers, ito, tambakan natin ng lupa. Yan. Sa lalim na mga 2 inches. Tapos dini na natin ilagay ang ating punla sa gitna. Tapos yung mga mga ka-farmer na mga lupa na nahukay sa earth auger, ibalik lang natin. Ganyan lang kasimple mga ka-farmer. Pwede na siya diligan natin ng tubig tapos kuha pa tayo ulit. Tapos alamin natin kung gaano kalalim, hanggang dito lang kasi iba ang kamatis, once na matambakan siya hanggang din magkaugat siya. Pag abot ng 2 linggo, ulitin natin ang paghagis ng lupa sa puno, magkaroon din siya ulit ng maraming ugat. Pag marami ng ugat, maraming sanga, marami din ang magbigay sa atin ng bunga kasi hindi tayo nagpupruning. Ganun pa din ang ating gagawin. Tambakan ng lupa sa lalim na mga 2 inches. Then ilagay natin ang ating magandang punla na mga malusog na punla. Ganyan lang mga ka-farmers, kadali, kabilis. No? Wala lang akong guna. Kulang ang kagamitan ko, pasensya na. Okay, so sa inyong lahat na mga mahilig sa ganitong usapin about farming, kung nakakatulong po sa inyo ang ginagawa nating video, paki-share na lang po at paki-comment kung ano man ang papagawa sa inyo. Okay, so bago tayo magtapos, mega love shout out po kay Elias ng Isabela at kay Jimmy kasi siya po ang nag-request sa atin nito na ano ang kailangang ihanda bago umpisahan ang pagtanim ng kamatis. Ito na po ka-farmers, pinapakita ko na ang mga ginagamit natin tapos hanggang sa tatanim. So yun na po ang video tutorial ko sa inyong ibahagi sa umagang ito. Ganito lang. So yung mga lupa mga ka-farmers na naalis, yun po ang ating ibalik. Okay. So yun po mga ka-farmers, nagpapakita ko na po sa inyo kung paano ako magtatanim ng kamatis. So kita nyo na ang mga kagamitan na pwede natin ihanda sa lahat ng mga baguhan at balak pasukin ang kamatis farming. So yun lang po mga ka-farmers. Hanggang sa muli, ako na po magpapaalam. Abangan nyo lang po o ano man ang ipapagawa nyong content, paki-comment na lang po mga ka-farmers, mga ka-viewers sa ating chat box session para mabigyan natin ng kasagutan at magawa natin ng video tutorial. Yun lang po, happy watching, God bless at mabuhay po tayong lahat. Thank you!